Nakatanggap ako ng pakete noong sinaunang panahon. Sa loob pala nito ay may daanan papunta sa isang kaharian ng maliliit na tao. At ang mga taga-nayon doon ay 2 taon nang nagugutom kaya nagsimula na silang kumain ng lupa. Agad kong dinurog ang cake na nasa tabi ko at iwinisik ito sa ibaba. Dahil dito, natigilan ng taga-nayon na kumakain ng lupa. Niyakap niya ang malambot na piraso mula sa lupa at kinagat ito ng malaki. Ang bango. At ang tamis. Totoo ngang umuulan ng pagkain mula sa langit. Hindi na niya inintindi ang kanyang pagkagulat. Mabilis niyang pinulot ang lahat ng pagkain at tumakbo pa uwi. Dahil sa mga oras na iyon, ang kapatid niya ay naghahanda ng kagatin ang sarili niyang kaliwang kamay para kainin. Shame, may pagkain na tayo. Nang marinig iyon, lumingon si Jiang Zuxing sa kanyang kuya. Pagkain ba to? Ang dami. Nagduda si Jiang Zuxing kung nag-hallucinate na ba siya. Pero parang umuulan yata ng pagkain mula sa langit. Dali-dali siyang lumabas ng pinto. At tama nga, nakita niyang may mga pagkaing nahuhulog mula sa langit. Pero ang ikinagulat niya, ay nakita niya kung saan nanggagaling ang mga pagkain. Sa gitna ng mga ulap, may isang pares ng dambuhala, maputi, at magagandang kamay. Pinaghihimalay ng 2 daliri nito ang isang malaking bagay na parang biskwit. Dinudurog ito at inihuhulog sa ibaba. Kaninong mga kamay yun? Sa isang Diyos ba? Huwag kang ang tumaangga-tanga dyan. Bilis, sumama ka sa akin sa labas para mamulot ng pagkain. Anong magandang tingnan dyan sa langit? Kuya, hindi mo ba nakikita? May mga kamay sa langit. Tumingala si Jiang Zuguang nang may pagtataka pero wala siyang makita. Pagkatapos ay yumuko siya at pumulot ng isang piraso ng durog na cake. Bilis, kainin mo na. Sa tingin ko, naghahalusinate ka na nga talaga. Nalasahan ni Jiang Zuxing ang tamis. Sa sobrang tuwa, halos maiyak na siya. Ang tamis nga. Samantala, hindi na umasa si Jiang Zuguang na tutulong pa ang kapatid niya. Nagmamadali siyang tumakbo sa daan para mamulot ng pagkain. Sa mga sandaling iyon, maraming tao ang nakaupo sa daan at sakim na lumalamon. Nang makita ang ginagawa ni Jiang Zuguang, saka lang sila natauhan. Dali, umuwi kayo at kumuha ng palanggana at timba. Makisali sa pagpupulot ng pagkain. Habang nagpupulot, lahat ay gustong makakuha ng mas marami. Halos gusto na nilang iuwi lahat ng pagkain nasa daan. Ikaw, Tianzhou, huwag kang gumawa ng dahilan para maging tamad. Gusto mo pa bang magutom? Halika rito at mamulot. Walang nagawa ang mga bata. Napilitan silang yumuko at sumali sa pagpupulot ng pagkain. Hindi nagtagal, bawat pamilya ay nakapulot ng ilang basket o timba ng mga durog na gaudayan. Para sa akin, maliit lang ang mga gaudayan na ito. Ilang subo lang, ubos ko na. Pero para sa nayon ng maliliit na tao, isa itong malaking ani. Bawat bahay ay nagsimulang magluto ng sabaw. Dahil hindi sila sigurado kung uulan pa ulit ng pagkain sa hinaharap. Nagpasya silang magtipid. Pinakuluan nila ito sa tubig. Sa pag-asang mas marami silang makakain sa mga susunod na araw. Nakikita kong ganito kahirap ang buhay ng maliliit na tao. Nahiya na tuloy akong kainin pa ang mga roast pastry. May 6 na piraso sa isang plato. Balak ko sanang durugin lahat at ihulog sa kanila. Pero bigla kong naisip, hindi sapat ang nutrisyon kung ito lang ang kakainin nila. Habang kumakain ang maliliit na tao, pinag-iisipan ko naman kung paano ko mapapabuti ang kanilang kapaligiran. Walang kahit anong mapagkukunan ng tubig ang nayon. Bitak-bitak na ang lupa. Kaya nagpasya muna akong magpaulan dito. Pero bago iyon, kailangan ko munang maghanap ng tamang lugar para paglagyan ng carton na bigay ng system. Sa totoo lang, dapat ako ang kontrabidang babae sa isang cultivation novel na napasukan ko. Kapag natapos ko ang misyon, maaari akong bumalik sa dati kong mundo dala ang 10 bilyong halaga ng yaman. Pero ang una kong reaksyon ay magpetex-petex na lang. Dito, hindi ko kailangang mag-alala sa pagkain at damit, at kaya ko pang lumipad gamit ang espada. Sino ba namang gugustuhin bumalik para lang magbayad ng utang sa bahay? Pero ang pagiging petex ko ay agad na pinarusahan ng system. Agad-agad akong binigyan ng system ng isang kaharian ng maliliit na tao para alagaan. Buti na lang, ang pagkatao ko rito ay ang sect master ng Lingyu sect. Medyo malaki ang bahay na tinitirhan ko. Binitbit ko ang kahon sa music room. Habang naglalakad, sinadya kong yugyugin ang kahon. Pero hindi naman lumindol sa nayon. Pagkatapos kong ilagay ang kahon sa music room, lumipad ako gamit ang espada papunta sa katabing bundok. Dito nakatira ang ilan sa mga disipulo ko. Nasa paanan naman ng bundok ang kusina. Katatapos lang magluto ng pangalawa kong disipulo, si Gu Yuchen, ng 3 ulam at isang sabaw sa kusina. Balak niya sanang dalhin yun sa akin. Pero narinig niya ang mga yabag ko papalapit. Agad na lumuhad si Gu Yuchen. Para siyang gustong-gustong lumiit na parang bola. Nagdadasal na sana'y hindi ko siya mapansin. Hindi ba sinabi ko na sayo, na bawal lumuhad? Sabi ni Gu Yuchen habang nakayuko. Halos abot na sa sahig ang ulo niya sa pagkakayuko.
Hindi na nga makatayo, ni hindi man lang siya maglakas loob na tumingala. Naiinis ako kapag nakikita ko siyang ganyan. Hindi ko alam kung gaano ba talaga kasama ang dating may-ari ng katawang to. Inilabas ko ang lahat ng pagkain mula sa baunan. Nakita ko na ang tatlong ulam ay red braised fish, beggar's chicken, at ginisang bok choy. Ang sabaw ay egg drop soup, at may kasama itong kanin. Inutusan ko si Gu Yuchen na himayin ng isang hita ng manok. At tadterin ng pinong-pino ang laman. Kasing pino na parang ipapakain sa mga langgam. Kumuha ka na rin ng kaunting laman ng isda, at alisin mo ang mga tinik. Agad namang tumango si Gu Yuchen at sinunod ang utos ko. Mukhang okay lang sa kanya basta hindi siya ang tatadterin ko. Ang kontrabida ay may isang piraso ng mutton fat jade. Pinakinis ito hanggang sa maging sinlaki ng butil ng bigas at isinabat sa kanyang leeg. Ginawa itong isang storage space. Sinuri ko na ito. Sa loob, mayroon lang isang asul freezing whip. Hindi kumpleto ang mga alaala na nakuha ko mula sa dating may-ari. Nasulyapan ko pa lang ang mga mukha ng 10 disipulo. Alam ko kung ano ang itsura ng bawat isa at kung pang-ilan sila. Pero hindi ko alam ang mga pangalan nila. At lalong hindi ko alam kung saan nakatago ang mga ari-arian ng kontrabida. Maraming bagay na kailangan kong tuklasin ng mag-isa. Pero ang maganda sa storage space na ito ay kung anong itsura ng mga bagay kapag inilagay mo sa loob. Ganon din ang itsura nila kapag kinuha mo. Hindi mo kailangang mag-alala na masisira. Kumuha ako ng isang timbang tubig at inilagay sa storage space. Tapos, nakakita ako ng mga sariwa at malinis na dahon ng letsuges sa kusina. Kaya naman, pinatagtad ko rin ng pino kay Gu Yuchen ang mga dahon. May karne na, may gulay pa. Siguro kailangan pa natin ng itlog, gatas, at prutas. Dapat balanse ang nutrisyon. Habang naghihiwa ng gulay si Gu Yuchen, nagpakulo naman ako ng itlog sa tabi. Hindi ko inasahan na ang ginawa kong yun ay halos ikamatay sa takot ni Gu Yuchen. Ang mga ganitong bagay po ay ako na ang gagawa. Utusan niyo lang po ako. Bakit po kayo pa mismo ang gumagawa? Medyo napabuntong hininga na lang ako. Hindi naman mahirap magpakulo lang ng itlog. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Gu Yuchen. Mas nag-aalala siyang pagkatapos kong maglaga ng itlog. At kung sakaling masama ang timpla ko, ay baka siya naman ang ihagis ko sa kaldero. Tutal, nangyari na rin naman dati ang ganoong bagay. Pagkatapos magtadtad ni Gu Yuchen ng mga dahon ng gulay, hinintay niyang maluto ang mga itlog. At dinurog niya rin ito para maging pino. Pagkatapos, inilagay niya ang bawat sangkap sa magkakahiwalay na mangkok. Natuwa ako sa pagiging masunurin niya. Bago umalis, tinangay ko pa ang gatas ng kambing mula sa kusina. Pagbalik namin sa music room kung nasaan ang curtain, natigilan ako pagpasok ko, dahil lumaki ang curtain. Hindi lang yun, may isa pang piraso ng papel sa sahig. Mukhang iniwan ito ng system. Nakasulat dito sa modernong simpleng mga letra ang mga tagubilin sa pagpapakain sa munting kaharian. Paalala. Dapat ay magaan at simple lamang ang pagkain. Iminumungkahing huwag munang pakainin ng karne. Sa likod ng puting papel, may nakaguhit na isang simpleng mapa. Ngunit sa ilalim ng mapa ay may nakasulat ding maliliit na paalala. Kada kalahating buwan, ang limitasyon sa pagbubukas ng bagong nayon o bayan ay 5. Kasalukuyang bilang ng maliliit na nayon na nabuksan, 1. Natukoy na ang espasyo ng kwartong ginagamit ng host para sa maliit na kaharian ay masyadong makipot. Ang kwartong ito ay ginawa na ng sistema bilang isang mahiwagang sisidlan ng espasyo. Kapag lumaki ang kahon, lalawak din ang haba at lapad ng kwarto. Para masigurong magkakasya ang buong maliit na kaharian. Wala akong oras para pag-aralan ang mga ito. Kinuha ko muna ang tubig na nasa mangkok. Naghanda na ako para simulang diligan ang mga bukirin ng maliliit na tao. Sumalok ako ng tubig gamit ang aking kamay. At ibinuhos ito sa lugar na walang tao. Samantala, sa Jiang Family Village, matapos kumain ng lahat, hindi na nila inisip ang magpahinga. Agad silang kumilos ng sama-sama, para kumuha ng tubig sa sapa sa labas ng nayon. Daladala ni Jiang Zuguang ang kanyang balagwit. Kasama niyang naglalakad ang mga taga-nayon. Tahimik ang lahat, masyado nang matagal ang tagtuyot sa nayon. Kahit may pagkain, malamang ay mamamatay din sila sa uhaw sa huli. Ngunit habang si Jiang Zuguang ay kumukuha ng tubig sa sapa, at pabalik na sa nayon, bigla siyang nakakita ng mga kumikinang na patak ng tubig na walang tigil na bumabagsak mula sa langit. Pumapatak sa mga tuyot na bukirin sa gilid ng daan. Umuulan ba? Hindi ito ulan, dahil ang malalaking bugso ng tubig ay bumubuhos ng pailes, na parang isang talon na bumabagsak sa bangin. Walang tigil nitong dinidiligan ang mga bukirin. At gumagalaw pa ang talong ito. Pagkatapos diligan ng isang bahagi ng lupa, ilipat ito para diligan naman ang kasunod. Napatulala si Jiang Zuguang sa kanyang kinatatayuan. Isa ba itong himala? Nagmilagro ang kalangitan.
Sunod-sunod na napansin ng mga taga-nayon ang pagbabago sa mga bukirin sa magkabilang panig at sila'y biglang nagbunyi sa tuwa. Ibinaba nila ang kanilang mga balde at lumuhad sa direksyon ng talon. Biglang may narinig na paus na boses mula sa mga tao. May kamay sa langit, hindi nyo ba nakikita? Ang nagsalita ay ang anak ng pinuno ng nayon. May isang maingat na nagtanong, Ziyu, bakit para ka namang anak kong babae? Kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo. Hindi na umimik si Shen Ziyu. Tumingala siya sa kalangitan. Lumitaw ang mukha ko sa itaas. Muli kong iniunat ang aking kamay. Damaloy ang tubig mula sa aking palad. At naging isang talon na dumilig sa mga sakahan. Nakatingala lang si Shen Ziyu, hindi gumagalaw. Sa pagkakataong iyon, napansin ko na rin siya. Noong huli akong nagbigay ng mga tinapay. Abala lang ako sa panonood sa maliliit na taong namumulot ng mga mumo. Kaya nakalimutan kong kausapin sila. Naririnig niyo ba ako? Nag-atubili ng isang segundo si Shen Ziyu. Ibinaba niya ang balde at lumuhad. Naririnig po namin. Lahat ng mga bata sa nayon ng Jiangja ay lumabas din mula sa kanilang mga tahanan. At tumayo sa kani-kanilang bakuran para tumingala. May magandang ate sa langit. Ate, naririnig din po kita. Iyawan ng mga bata, ngunit maraming taga-nayon ang tumingala na may pagdududa sa kanilang mukha. Dahil wala silang anumang nakikita. Sa mga matatanda, tila si Shen Ziyu at si Jiang Zuxing lang ang nakakakita sa akin. Pero hindi talaga naniwala ang mga taga-nayon sa sinabi ni Ziyu at ng mga bata. Inakala pa nilang kumain ang mga ito ng halamang may lason. Dalhin ninyo ang inyong mga kaldero o palanggana. At ipunin ang lahat sa labas ng inyong mga bakuran. Bibigyan ko kayo ng mga itlog. Balak ko sanang mamayang gabi pa magbigay. Pero para maniwala ang mga taga-nayon na totoo ako, nagpasya akong magpakita na ngayon. Kapag nakita na ng mga taga-nayon ang mga itlog, siguradong maniniwala na sila sa sinabi ni Shen Ziyu. Sumagot si Shen Ziyu ng may paggalang. Pagkatapos ay nag-aalangan siyang nagtanong, Mahal na diwata, maaari po bang malaman ang inyong pangalan? Ling Yu. Ako si Ling Yu. Ano naman ang mga pangalan ninyo? Tugon ko po, Xianzi. Ako po si Shen Yangxi. Ako naman si Jiang Zuxing. Tumango ako bilang tanda na naintindihan ko. Pagkatapos kong magsalita, umupo ulit ako sa maliit na bangkito. Mula sa aking imbakan, kinuha ko ang mangkok na may lamang durog na itlog. Basta't hindi lumitaw ang mukha ko sa ibabaw ng kahon. Hindi ako makikita ng mga taga-nayon. Tumayo si Shen Yangxi at sumigaw sa mga taga-nayon. Umuwi na kayo agad. Ilabas nyo ang mga kaldero nyo at ilagay sa labas ng bakuran. Sabi ng Xian Ren, bibigyan daw niya tayo ng mga itlog. Nag-aalinlangan ang mga taga-nayon. Ilan sa kanila ay hindi man lang pinansin si Shen Yangxi. At nagpatuloy sa pagsalok ng tubig sa sapa. Shen Zikai, hindi mo naman kami niloloko, di ba? Sa sandaling iyon, nainip si Jiang Zuguang na napadaan habang may pasan-pasan. Walang masama kung ilalabas ang mga kaldero sa bakuran. Kung walang itlog, edi ibalik na lang natin sa loob. Wala namang mawawala sa atin. Pero kung mayroon ng itlog, patunay yun na totoo ang sinabi ni Shen Yangxi. Basta ako, naniniwala ako kay Shen Yangxi. Isa siyang iskolar. Naniniwala akong hindi siya magsisinungaling. Oo nga, wala namang bayad kung susubukan. Dahil doon, nagunahan silang tumakbo pa uwi, para ilagay ang kanilang mga kaldero sa labas ng bakuran. Binilisan din ni Jiang Zuguang ang kanyang paglakad. Nagsalita siya para kay Shen Yangxi kanina. Dahil naalala niya na noong umaga, sinabi rin ng nakababata niyang kapatid na may kamay sa langit. Noong una, akala niya ay nagdedeliryo lang ang kapatid niya. Ngayon, mukhang totoo ang sinabi nito. Lalo pat ang talon kanina, ay malinaw na isang himala. Sa kabilang dako, inuna ni Jiang Zuxing na ilabas ang sarili nilang mga kaldero at palanggana. At pagkatapos ay sinimulang katukin ang pinto ng kanilang kapitbahay. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Tanging isang boses ng babae ang maingat na nagtanong. Sino yan sa labas? Mabilis na nagpaliwanag si Jiang Zuxing. Ilabas mo ang kaldero ninyo. May ermitan yung mamimigay ng itlog. Aagawin mo ang pagkain namin. Umiling si Jiang Zuxing. May pagkain din ako sa bahay. Hindi ko aagawin ang sa inyo. Hindi naniwala ang babae. Marami-rami rin siyang napulot na pagkain kaninang umaga. Jiang Zuxing, dati mabuti ka namang tao. Kahit gaano ka pakagutom, pinaninindigan mo pa rin ang tama. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nangaagaw. Pero bakit ka nagkaganyan ngayon? Marami-rami rin sigurong pagkain bumagsak sa bakuran nyo kaninang umaga, di ba? Bakit kailangan mo pang pumunta rito sa amin? Pinutol ni Jiang Zuxing ang sasabihin niya. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo binuksan, jejebin ko ang pinto. Itong si Jiang Zuxing ng pamilyang Jiang ay may likas na pambihirang lakas. Huwag nang pag-usapan ng pintong gawa sa kahoy. Kahit na pintong bakal pa, kaya niyang batasin. Nagtiimbaga ang babae. Ibinalik niya ang anak sa loob ng bahay. At siya mismo ang nanginginig na nagbukas ng pinto.
Kunin mo ang kaldero sa bahay ninyo. Tandaan mo, dapat walang laman. Nakahinga ng maluwag ang babae. Dinala niya ang isa sa mga kaldero sa labas ng bakuran. Naglagay rin siya ng isang kahon. Nang makitang sumunod ito, hindi na siya pinansin ni Jiang Zuxing. Sa halip, kumatok na siya sa mga pintuan ng iba pang kabahayan. Mayroong mga ayaw magbukas ng pinto, kaya naman direktang nagbabanta si Jiang Zuxing. Kapag hindi nyo pa binuksan, jejebin ko yung pinto. Alam ng mga tao sa nayon ang kinatatakutang reputasyon ni Jiang Zuxing. Kaya karamihan ay pinipili na lang nabuksan ang pinto. Kakaunti lamang. Ang buo ang paniniwalang kumakatok si Jiang Zuxing para magnakaw ng pagkain. Para sa mga ganitong klaseng tao, ang paraan ni Jiang Zuxing ay ang gibay ng pinto. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na kutsilyo sa kusina at sumusugod sa kanya. Inagaw ni Jiang Zuxing ang itak mula sa matanda. Pagkatapos, inilabas niya ang kaldero sa labas ng gate at saka umalis. Natigilan ng matanda, talaga hindi niya kukunin ang pagkain. Samantala, si Shen Yongxi naman ay isa-isang kumakatok sa mga bahay. May ilang mga residente kasi napuno ang mga banga ng tubig. Hindi na sila lumabas para magigib, kaya hindi nila narinig ang mga sinabi ni Shen Yongxi sa daan. Kailangan silang sabihan isa-isa. Ilang residente naman ang may kalong na mga anak, na nakatayo sa tabi ng kanilang mga kaldero. Takot na takot sila na baka may magnakaw nito. Habang ang iba naman ay matalim na nakatitig sa kaldero. Titingnan ko nga,